Inisip ko na gawin ang episode na ito dahil dumarami ang nababasa ko sa mga groups, sa hito groups na may mga kasama tayong nag-aalaga ng hito, lalo na yung mga bago na nafo-frustrate o hindi nila inaasahan ang resulta ng kanilang ginawang pag-aalaga ng hito. Disappointed sila lalo na kapag naghahanap na sila ng customer at nahihirapan silang ibenta ang kanilang mga grow out. Hindi ko ginawa ang episode na ito para pilitin ang mga kasama natin na mag-alaga ng hito. Hindi ko ginawa ang upload nito para iligaw ang isip nila o maliin ang kanilang inaakala sa paghihito. Ang gusto ko lang ipakita sa kanila ay totoong pwede kayong kumita o pwede tayong kumita sa paghihito. Baka mayroon lang tayong hindi ginagawa o baka naman mayroon tayong ginagawa na mali. Kaya hindi natin nakukuha yung gusto nating outcome ng ating ginagawang pag-aalaga ng hito. Panoodin ninyo ang mga customers namin at makikita ninyo na talagang may pinagkakakitaan sa paghihito. Pero sa kabila nito, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung talagang ititigil nyo na ang pag-aalaga ninyo ng hito at lilipat na lang kayo sa ibang business venture. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Sa mga taga Metro Manila, lalo na sa mga taga QC na mayroong celebration na nangangailangan ng masarap na food na ihahanda, subukan ninyo ang Cecil's. May mga food tray sila para sa party o packed meals para sa mga crew o team ninyo. Ubod talaga ng sarap at napaka-reasonable ng price. Lalo na yung bestseller nila na kaldereta, naku, makakalimutan ninyo ang pangalan ninyo sa sarap. I-check nyo sila. Tawagan ninyo yung number na yan. Nasa description ng episode kong ito ang link sa kanilang FB page. Ang nakikita ninyo sa screen ay ang grow out namin. Karamihan dyan, 3 piraso na kada kilo. Yan ay nasa 3 buwan o konting higit sa 3 buwan ang edad nila. Medyo pinapabagal na nga namin ang pagpapakain para maserve pa rin namin yung apatan. Yang kasunod naman na nakikita ninyo ang tinitinda naming fingerlings. Yan ay nasa 3 inches. Meron na mga 3.5 inches dyan. Bali, ayan ang available naming fingerlings ngayon. Baka habang pinapanood ninyo ito ay meron ng 4. Baka nga meron pang 5. Depende kung kailan ninyo ito papanoodin. Sir Crispin! Bueno. Kamusta na? Good morning! Agama, kamusta na? Ayos na ayos. Ayos. Ayan si Sir Crispin. Yan yung aking matalik na nasa Canada dati. At ngayon ay nag-ihito na rito full time sa atin sa Pilipinas. Sir, anong kukunin? Ano nga ba? 3 inches. 3 inches na mga 10,000. 10,000. Ayun. Galing ka Nueva Ecija pa? Oo, medyo inagahan namin ng konti ang dating para... Oo, nauna pa nga kayo sa akin. Ilang oras pa biyahe? 1.5 kilo. 1.5. Nakita nyo na ba? Medyo nakikot kami. Sir Louie, ayan naman kanyang mga tropa. Ayan, saka. Si Sir Ruel. Yan. Kamusta ka na, Sir Louie? Ayun, natatandaan nyo ba si Sir Louie? Ayan, saka si Sir Ruel. Yan ang mga tropa ni Sir Crispin. Ayan. Okay. Ito yung ating Magkahay lang yung nasa Canada natin na Ayan, mga breeder namin yan. Ang team ni Sir Crispin, yan, si Sir Ruel at saka si Sir Louie, pang-apat na nilang punta yan sa fish pond namin para bumili ng fingerlings. Yung unang dalawa, si Sir Ruel at saka si Sir Louie, tag-6,000 fingerlings. Tapos bumalik na si Sir Crispin para bumili pa ng, I think, mga 5,000 o 4,000. Tapos ngayon, andyan ulit sila para bumili ng 10,000 pieces na 3 inches. Proof na merong kinikita sa paghihito, di po ba? Siya ay customer namin sa grow out. Sabi niya, bumibili daw siya dati sa malayong barangay sa amin. Nakatira siya kasi sa katabing barangay namin. So, sa pang patunay na merong customer ang hito, ang grow out.
Siya ay dumating habang naglo-load pa nga kami ng binili ni Sir Crispin. Ano pangalan niya, sir? Amiel po, Amiel. Amiel. Kasi kaway-kaway naman kayo. Ayan. Thank you po, ha. Dito kukuha si Sir Crispin ng ino-order niyang 10,000 pieces na 3 inches. Ito yun. Hindi dito. Sa episode kong ito, mayroon pa akong ipapakita ng mga customers. Maliban pa dun sa mga customers na bumibili sa amin ng grow out na wala ako sa fish pond. Yan ay yung mga na-chechempo na nandiyadyaan ako, na na-cover ko. Nakuhanan ko ng video, na-interview ko. Na bumibili at kumakain ng hito. Na dati naman ay hindi namin sila kilala o hindi pa namin nakita. Kaya ano? 8.24.4. Oh, ayan pa. Habang naglo-load pa rin kami ng order ni Sir Crispin, meron na namang dumating na bibili ng grow out namin. Ilan po? Talagang 200 lang yan. 200. Ito. Pakihantay lang, ha. Mahango lang po kami ng fingerlings. Taga saan kayo? Sa Inaon. Taga Inaon. Malayo, ano? Sa Lagpas Bypass. Okay, naka-zero na. Ay, sir, suklihan mo na lang si sir. Ilan yan? 1.5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1.5. O talaga mga tatluhan, di ba? Malalaki yan, Siksik. Mabigat. Wow, hindi naman sila kalakihan eh. Laman talaga, hindi haba. Isipin nyo, makapito kayong customer na tagto 200 sa isang araw. Masama pa bang kita yon? Hanggang sa uli. Okay. Sir Abuelo. Sige, happy farming, Salamat. Sir Chris. Ayan si Sir Crispin, ang aking kaibigan, naging kaibigan dahil sa paghihito. Isa pang patunay na kumikita ang paghihito. Ilang beses nang bumili si Sir Crispin ng fingerling sa amin. Bumalik na sa Pilipinas galing Canada para magnegosyo ng hito. Sir Danny. Yun. Sir, Abuelo. Basta kayo? Sa kayo galing? sa Giginto. Giginto. Anong kuha kayong fingerlings? Ilang piraso? Ano lang, 500, subok lang muna. Anong size? 5 inches. 5 inches. Ayun, welcome po sa Abuelo, sir. Ayun, andun, inibilangan na namin. Kaparehong araw, November 26, ay dumating si Sir Danny. Siya ay galing sa Giginto, Bulacan, pero ang bibili niyang fingerlings ay dadalin niya sa Iba, Zambales. So, 4.5. Si Sir Danny ay dumating bandang hapon na ng November 26. Ang plano daw nila dyan sa bibili niyang fingerlings na dadali niya sa Iba, Zambales ay magsisimula sila ng hituan doon. Patingin. Dagdag benta sa hito grow out namin, no? Bumili rin si Sir Danny. Sa kapit. Thank you, Sir Danny, ha. See you, ha. Happy farming. Sana mag-succeed. Mag-succeed kayo. So, Iba yan. Iba mamaya. Oh, iba. Iba Zambales. So ayan lahat ang nangyari noong November 26. Yang bato po na yan, yan yung pumis. Napanood niyo na ho ba yung episode namin sa pumis? Yan ho yung batong patay kung tawagin. Magagaan ho yan eh. Siya naman si Sir Ariel. Galing siya ng Kamiling, Tarlac. Pumunta siya dyan para bumili ng fingerlings na 4 inches na 4,000 pieces. O nga pala si Sir Ariel at si Sir Crispin ay mga nag-join sa webinar na kinonduct namin. Ang pinag-uusapan namin dyan ay yung tungkol sa pumis na bato. Ayan po. Bali, ilan ho ang isda? First time mo ba ninyo? Dati na. First time mo. Meron na ako kayong fish pond. Meron na. Ginaya ko rin yun. Ganyan kalaki rin eh. 4x4 and a half yun. Mga ganun.
Tanggalin ko na lang yung isa. 1 kilo lang naman yun. Lang, palitan natin yung isa. Para hindi na ito. Ayan, ba't ano ulit? Ayan, kakadilid ka. Salamat po sa ulitin. Ayan, si Sir Ariel. Sir, salamat po. Kamiling no? Kamiling Tarlac. Ingat kayo. Pagka may tanong, sir, Yes. call lang. Yes. Ha? Ingat kayo ha sa biyahe. Habang naglo-load kami ng fingerlings ni Sir Ariel ay may dumating na customer. Sa kanila yung van na puti na yon. Sir Ernesto, ayan o, kaway-kaway naman kayo. Panoodin nyo sa YouTube. Ayan, alam nyo ba na nag-YouTube kami? Maalalaman ko na yan. Ayan, sige, ano po kayo? Kasi nakita ko nga sa Facebook lang. Opo. So, taga Bulacan po kayo? Okay po, sige po. Salamat po. Salamat, maraming salamat din po. Opo. So, ay kumuha si Kuya ng 500 pieces na 4 inches. Ayan, okay. Ingat kayo. Si Sir Ernesto naman na galing sa Bulacan ay kumuha lang ng 500 pieces na 4 inches naman. Magsisimula lang din siya. Customer naman ulit sa Hito Grow Out. Yan, galing lang din sa mga kapitbahay, kalapit na barangay o malayong barangay pa. Laki. Abangan mo yung Abuelo Fish Pond sa YouTube. Yun. Kaway-kaway ka. Isa pa, kaway-kaway. Yan. Si Rolly, no? Rolly, yan, si Rolly. Kaway-kaway. Ayan. Ilan po ang kukunin ninyo? 2.5 po yung 4 inches, saka 500 yung 5 inches, opo. So, saan kayo galing yan? Sa Pulong-Buhangin pa, Santa Maria. Santa Maria. Kayo po, magkasama po kayo? Opo. Kayo po, kuya? Taga dito po kayo? Binigyan ko lang yung mga isda. Opo. Siya naman si Sir Rolly. Si Sir Rolly ay pangalawang beses na naging customer namin sa fingerlings. Una po, ilan ang kinuha ninyo? Nasa 2.5 sana, kaso naubusan kami stock na sa 1 time ka nakuha na. Hindi tayo nagkita ng time na yan. Oo. Kasi hapon yata kayo dumating, no? Hindi, umaga, alas 9. Kasi yung usapan natin after lunch, nauna ulit kami. Napaaga kayo. Kaway-kaway, sir. Ayan. Abangan nyo yung upload natin tungkol sa inyo. Ayan. Nakakuha na ba? Nakaload na tayo? Yun. Ito yung ilang inches ba to? Ito yung 5, no? Ayan. Ayun, sige po. Yan. Kaya kayo rin, siyempre. Kayo kuya, taga rito kayo sa atin. Ayun, kapatid ko si Letty. Opo. Sige po. Ayan, dito tayo kukuha. Talagang naka-reserve po ito sa inyo eh. Bali, dalawa kayong pinag-reserve namin dito. Yung nasa loob, ano ho yan, naka-reserve naman yan para sa, 48,000 do yan eh, sa next week. Kaya, kasi ito yung sa inyo. 4 inches saka 5 inches yun nandun. Ayun po, sige po. Asan yung 5 inches niya? Palo na yan kasi kagad, sir. Sir Rolly, okay na, ayos na may isda natin. Okay naman. Ano masasabi mo para sa iba pa? Mag-order na. Ayan. Mabusan pa kayo. Thank you, Sir Rolly. Okay. Ingat kayo, ha. Opo. Kaway-kaway. Thank you.
Pagkalabas nila Sir Rolly, sinasara pa lang namin yung gate. Meron na namang customer para sa grow out na pumapasok. Sir, anong kukunin nyo? Kaway kayo, sir. Ano po, ano? Nasa YouTube kayo. Dapat 10 kilo eh. Makakamura pala pag 10 kilo. Oo, mas mura pag 10. Pag ano ba, wala. Okay lang to, sir. YouTube. Abuelo Fish Pan. Kaway ka. Kaway ka pa. Ano pangalan mo? Sige na, nahihiya pa. Artista yan. Artista. Sir, taga saan kayo? Yan sa populasyon na. Poblasyon, saan ba yun? Sa may likod ng Biglang Awa. Saan? Hindi ko alam yung barangay na yun. Di wala, may ano na sa Yung barangay yata nila malapit sa mismong bayan ng Pulilan. Pangalan niyo po? Romel Cruz. Ayan, Sir Romel. Ang kukunin nila ay 6 na kilo na grow out. Ay, ano ba? Anong kukunin niya? 6. Yung bumili dito nakarang linggo, nabangan daw nila sa YouTube, hindi ko daw nilalabas. Hindi ko pa nilalabas eh. Sabi ko, baka ngayong linggo na to. Wala akong oras kasi. Facebook, Abuelo Fish Pan po. lalapis pa. Oo. Labo discount yan. Sige, 125. Pagitnaan mo na. Gitna naman eh. Yan ha. 130, 120. Di 125. Okay, sir. Okay. Pagkisulina rin. Oo. Thank you. Oh, dito kailangan ibibili ng hito. Taga, sir. Oh, ayan. Anong sinasabi niya, sir? I-recommend ako itong hitoan dito sa Milagrosa. Matataba. Mura lang. Pag bumili kayo ng 10 kilo above, 120. Ayun, sir. Thank you. Tsaka siguradong malinis sa kinakain ng mga isda. Ayun. Thank you. Naks naman si Sir Romel, libre promotion pa kami mula sa kanya. Salamat ng marami, Sir Romel. Pero totoo naman lahat ang sinabi niya. Parang 3 buwan lang yan eh. Ihahawin ko lang lahat eh. Ang pintog, di ba? Hindi haba ang, ano yan, yung taba ang kailangan natin. Yung lapad. Yun ang laman eh. Yun lang eh. Yung iba, puro mahaba na, puro buto. Isa pa. Malinis talaga ang aming fish pan. Hindi mo nga malalaman na may fish pan dyan eh. Kahit na nandiyan ka sa lugar kung nasaan si Sir Romel ngayon, hindi mo maamoy na amoy isda. Dahil malinis ang tubig at malinis din ang kinakain. Feeds lang. Pure feeds lang. Ayun, sumobra pa. Okay na yun. Sumobra sa... sakto. Magaling. Galing naman siya. Salamat. Sige sir, ingat kayo ha. Babalik kayo sir ha. Babalik kami every occasion. Ayun, sige Ito sir. kami bibili. Okay sir, thank you po. Malinis talaga ang mga hito rito. Apa, thank you po. Yan, kaway-kaway po. Paano nyo po kami nalaman? Nakita ko po merong nakapaskil dito. Nadadaan kasi ako lagi dyan. Opo. Papuntang Inaon, Balocok, kasi namamasada ako ng tricycle. Ayun. Ngayon, natandaan ko. Yung aking anak kasi gustong kumain ng dito. Opo. Mukha ko, bibili ako mamaya. Ihaw natin. Ayun. First time niya. Oo. Anong pangalan niyo po? Jose. Ayun. Pero, Kuya Jose. Panoodin niyo sa YouTube. Abuelo Fish Pan po yan. Yung sa YouTube. Sabihin niyo po sa anak niyo. Ilang kilo po bibili niyo? dalawa lang. 2. Sige. Malaki pala ano. Yan po. May lagpas pa yung 2 kilo boss eh. 273. Nalos pa 273. Okay na po ba sa inyo yun? Ano po yan? Marami na nga yan. So, 73 po. Ilang piraso? 6 mo. 3 po. Lumalabas. Balik po kayo kaya. sige. Kasi, okay po. Salamat. Apa. Tingnan mo kung masasara yung gate. Eh pala. Gandang hapon. Abuelo. Siya si Sir Kelvin. Yung truck na yan ay galing sa Isabela. At ang kukunin nila supposed to be ay 48,000 pieces na 3 inches na fingerlings. Habang nagpe-prepare kami ng hahanguin nila Sir Kelvin na galing sa Isabela, mayroong dumating uli na para sa grow out.
Ang kukunin niya ay 5 kilo daw para sa Christmas party nila. Siya ay nasa isang barangay, katabing barangay namin. Oh. Hindi mahaba yan eh. Pero matataba yan. Tignan nyo pag tinimbang. Tatluhan na yan. Pero ang liliit ng length niya. Pero matataba yan. 5 kilos. Pag binila, market ha. 2.5 lang yan. 2.5 months. Ayan. Sige sir, kaway-kaway. Sir Kelvin. Si Sir Kelvin ay representative ni Sir Jeric na nasa abroad. Si Sir Kelvin ay pamangkin ni Sir Jeric. Dahil sa marami ang kanilang kinukuha, 48,000, ay inabot na kami ng dilim. Kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari, ang nakuha lang nila Sir Kelvin ay 30,000 pieces. Dahil yung iba ay hindi sumapat doon sa nire-require nila Sir Kelvin na 3.5. Meron kasi lumabas mga 275, meron pang 2.5. Kaya hindi nila lahat kinuha yung mga fingerlings namin at ang nakuha nila na tamang sukat ay nasa 30,000 pieces lang. Napakababait ng mga tao ni Sir Kelvin at ang kanyang uncle na si Sir Jeric. Ang sarap nilang maging customer at sana ay mga kagaya nila ang laging customer ng Abuelo Fish Pond. Shout out Sir Jeric, ingat kayo lagi at salamat sa inyong pagtitiwala. Kinabukasan ay nag-message na si Sir Kelvin at sa kabutihang palad, ayun, nakarating ng maayos ang mga fingerlings na kinuha nila sa amin. At halos nasa 9 hours daw ang biyahe nila mula sa Pulilan, Bulacan papuntang Isabela. Ito, basahin ninyo. So, ang pinaka gusto kong iwanan sa inyo mga viewers and subscribers, ang paghihito kasi ay dapat mayroong patience. Okay? Pasensya. Dapat hindi tayo nagmamadali. Kunyari, nakapag-alaga tayo, nakapag-complete tayo ng isang crop o yung mula fingerlings hanggang grow out at hindi natin agad-agad na bebenta, kailangan talaga ng pasensya kasi hindi pa kayo kilala doon sa lugar kung nasaan kayo. At ako, ang pinaka naging paraan ko, hindi kasi ako naghanap ng yung bultuhan kung kunin, yung isang bagsakan. Kasi sa ganoon, pagka ganoon ang hinahanap ninyong buyers, yung isang bagsakan, lahat hango, package deal o lotehan, hindi kayo masyadong makakakuha ng magandang presyo. Pero kung ang benta ninyo ay retail, per kilo, o may wholesale price, mas maganda ang magiging outcome ng kita ninyo. Kailangan nyo din mag-advertise, kailangan nyo maglagay ng malalaking paskil, tarpaulin, sa labas ng bakuran ninyo, sa labas ng fish pond. Paano malalaman kung wala kayong ganun, yung mga kapitbahay ninyo? Kailangan nyo rin kung kailangan mamigay kayo sa mga tao na ma-impluwensya. Kasi pag binigyan nyo yun, nasarapan sa hito ninyo, maikikwento kayo. O yung pinakapuhunan yun, yung pinamimigay nyo sa mga ma-impluwensyang tao o yung kinikilala. So maraming paraan, baka mamaya doon kayo nagkukulang sa pag-market, yung marketing. Pero lagit-lagi merong market, lagit-lagi may customer, tandaan nyo yun. Kailangan nyo lang patience, pasensya, mag-antay ng tamang panahon, darating yun. Magpakilala muna kayo sa lugar. Magpakilala muna kayo na iyan ang inyong negosyo. Sa mga taga Metro Manila, lalo na sa mga taga QC na mayroong celebration na nangangailangan ng masarap na food na ihahanda,
subukan ninyo ang Cecil's. May mga food tray sila para sa party o packed meals para sa mga crew o team ninyo. Ubod talaga ng sarap at napaka-reasonable ng price. Lalo na yung bestseller nila na kaldereta, naku, makakalimutan ninyo ang pangalan ninyo sa sarap. I-check nyo sila. Tawagan ninyo yung number na yan. Nasa description ng episode kong ito ang link sa kanilang FB page. Pasensya na kayo at paminsan-minsan lang ako makapag-upload ngayon. Sobrang busy talaga mga viewers and subscribers. At sana ay may natutunan kayo sa mga in-upload ko ngayon. Sa mga napanood ninyo, mga nakita ninyo. At hanggang sa susunod, Happy Holidays po! Ito ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Bye-bye!